Hello, kumusta kayo? Ito, meron ako ulit sa inyong i-share na Samsung. Samsung, ang issue po nito ay no power. Ito yung kanyang model. Okay, yan. UA32EH, yun. 32 inch. Ito po ay 32 inch. Okay. Yan. Yan, no power po itong ating unit yan. Testingan muna natin para makita nyo din po na gagana ba o gumagana o sira talaga yung ano niya. Kaya dapat may yan dito guys, nakasaksak na yan. Dapat mayroon na siya standby red light kaso wala talaga. Sira talaga ang ating unit, no power. Ito po ang i-share ko ngayon sa video na ito. Kung paano ginawa. Yan. Dito natanggal ko na yung cover. At ay converted na rin pala po ito sa 4 wires yon. Yung tinuro ko na yon. Malalaman natin mamaya kung nasira ba yung 4 wires o hindi. Ngayon, dito muna ang ating itetest sa malaking capacitor kung may pumapasok siya na voltahe. Kasi no power ang ating unit. Yung inyong tester, set yun na sa 600 volts DC. Kasi 300 volts mahigit ang lampas ang nasusukat dyan Okay. Yan. Diyan muna tayo sa capacitor bago mamaya dyan tayo sa diode mag-check. Ito, test muna tayo dito sa capacitor. Wala siyang power. Dito natin malalaman kung buo ang fuse natin, kung pumapasok ang supply sa malaking capacitor. Okay. Yan. Yun, at mayroon tayong 314 volts DC. Meaning po, okay ang ating fuse, hindi putok ang fuse natin, may pumapasok na supply. Next natin dyan, ang ating check ay yung secondary. Dyan tayo mag-check sa diode. Okay. Schottky diode, pass recovery diode po yan. Tawag dyan. Ayan, yung ating black probe sa ground, tusok natin sa ground, sa chassis nya. Yan, check tayo yung supply. Secondary sa diode. Yun, at wala tayong nakukuhang supply dito. Yan po ay papunta ng mainboard. Yung tatlong diode na yan. Supply yan papuntang mainboard. Wala tayong nakukuhang supply dyan. Dito sa papuntang backlight. Yun, dito naman ay malfunction ng kanyang voltahe, baba taas siya Yun, hindi stable ang kanyang supply. Dito okay. So may problema talaga ang ating secondary supply. Diyan tayo magto-trouble na step by step hahanapin natin kung paano natin matitrace ang sira sa secondary supply. Wala talaga siya guys 0 siya. Yung diode na yan ang i-check natin. Ihahang natin yan mamaya. Pero bago yon, para ma-confirm natin na sa secondary nang gagaling ang sira, yan. Maghahang tayo dyan ng socket. Okay. Pero dito ay check muna natin kung pwede na ba tayong mag-check sa secondary. Nakabunot na rin ang ating dyan AC cord. Ayan, nakabunot na yan for safety. Pero testerin muna natin kung may laman pa yung ating capacitor para safe pang ating tester. Okay, 17 volts na lang. Pwede na po yan. Yan, dito na tayo sa diode mode. Yan. Check na tayo sa diode. Pwede rin kayong gumamit dyan ng analog tester. Pero okay din naman ang digital. Matitrace din naman niya. Makukuha din niya yung defect. Yan, dito tayo sa puntang backlight. Okay, good ang ating dyan, diode. 0.3
0.3 yan eh. Okay, 0.3. Reverse. Okay. Ito naman tayo sa supply papuntang mainboard na diode. Okay, 0.3 din. Okay. Itong dalawang diode naman. Oops, dito ay 0.00. Mukhang may problema tayo dito sa ano. Yan. Okay, 0.00 yung dalawang Schottky diode na yan. Okay, may problema tayo dyan. 0.00 ang kabilaan niya. Yun. Dito, nalaman na natin kung saan may problemang parts. Pero isusure natin yan kung dyan talaga nanggagaling ang shorted. Full shorted po ang tawag dyan pag ganyan 0.00 na. Full shorted dyan. Dalawang kang diode na yan. Ngayon, tatanggalin natin yung socket kung sa mainboard ba nanggagaling ang shorted o dyan sa diode. Okay, yan po ang tamang pag-trace ng sira. Para hindi kayo maligaw, malito. Okay, yun, nakatanggal na. Check ulit natin yung diode. Okay, tanggal na. Test natin yung dalawang diode. Dapat ang supply niyan ay nasa 13 volts. 13 volts yan. 14, yan. Ito talaga 0.00 na siya, oh. Kabilaan, ibig sabihin talaga may problema ang diode dyan. Nakahang na ang ating mainboard, ibig sabihin safe ang ating mainboard dyan. Hindi naapektuhan ng mainboard natin. Kasi nakahang na, shorted pa din. Yun. Ngayon, ihahang natin yan para i-test natin para makasigurado tayong ito nga ang problema. Yan, dito natanggal ko na sa chassis. Ito guys, yung naka 4 wires siya, naka-convert siya sa 4 wires. Dito natin malalaman natin kung naapektuhan yung 4 wires natin sa pagkaka-shorted ng diode. Yan. Kasi matibay naman po yung 4 wires na yan. Kaya minsan kaya lang nagno-no power dahil may parts na bumibigay. So yan dyan, test ko dyan yung resistor fuse, okay naman dyan. Okay naman yun dyan ang ating resistor fuse. Dito tayo ngayon mag-focus sa diode. Yan, sa dalawang diode na yan, dyan natin titingnan. Yan, ihang natin ang paa para ma-check. Ay kung kayo newbie, kung may ganito kayong sirang unit at kung gusto niyo i-DIY, mag-iingat lang po kayo, mag-iingat. Siyempre, kuryente na pumapasok dyan. Kung kaya nyo gawin, ito, meron kayong reference. At kung hindi naman nyo kaya, at siyempre baka kayo mga kuryente, tumawag na lang po kayo ng technician. Pero kung kaya nyo, ito po, meron kayong guide. Okay? Yan, dito, inahang na natin yung paa. Kung kayo po ay ngayon lang nakapasyal sa aking channel, ngayon kung nyo lang napanood yung aking mga videos, pa-subscribe na lang po kung nagustuhan yung aking videos, tutorials, tips, at marami pa po akong i-upload ng mga videos para sa mga susunod ko pang mga refer. At makakatulong ito sa inyo kung personal na gamit. Unang-una lang, mag-iingat. Salamat po, salamat. Ito dito, naahang na natin ang paa ng isang pin ng diode. Kahit hindi nyo na lahat guys, mga boss, kahit hindi nyo na lahat bunutin, pwede naman isang pin lang ang iangat niya mga boss. Isang pin lang matetest nyo na. So isang diode nito ay okay siya. Okay siya, yan o. Okay, maganda ang reading niya.
Ito namang isa, katabi. Okay. Ang din natin isang pin. Kahit isang pin lang po, pwede na yan. Matetest nyo na yan. Kahit hindi nyo na siya bunutin ng buo. Mariread na yan ng tester. Basta guys, sisiguraduhin nyo lang kung mag-aangat kayo ng power supply, wala nang kuryente naka-store doon sa capacitor niya, ha? Sa primary kasi nangangagat yan. Kuryente, yon, madalit salita, kuryente. I-discharge nyo muna. Yun. Tingnan natin dito, itong diode na to. Okay, double check. Oops. 0.00 pa rin tayo dito sa isang diode na to. Reverse. Dapat. Yun. So, ito guys. Nahuli na natin ang problema ng power supply. Kung saan nanggagaling. Kung bakit siya walang power. Ito pong Schottky diode na yan ang may problema. Fast recovery diode niya. Sa secondary. Supply yan ng papuntang mainboard. Yun. Nakuha na po natin ang problema. Ito guys, ang tamang pag-step by step ha sa paghahanap ng problema sa power supply. Yun, nakuha na natin 0.00. Ibig sabihin niyan 0.00 full shorted ng ating parts. Yun. Kukunin natin yan at papalitan natin ng good Schottky diode din. Okay? Yan po ang pag step by step ng paghahanap ng sira ng parts. Okay, tanggal na. Kaya itong isang wire ng 4 wires ililipat ko lang ng top. Okay. Ito nga pala guys, itong Samsung na to, na-repair ko na to. Yan, nag-convert ako dyan ng 4 wires. Yung 4 wires na yan, ang kinonvert ko sa kanya. Ngayon, base sa pag-check ko, okay naman ang kanyang, bali sa repair ko na yan, okay yung kanyang 4 wires. Bali, ang nasira sa kanya dyan, yung diode. Bali, panibagong sira niya. Kumbaga, bumigay na yung diode niya. Hindi po nagka-problema sa 4 wires. Sa mismong diode nagka-problema. Kaya ang gagawin natin dyan, papalitan natin ng same diode din. Yung mga 4 wires dyan, mga kinakabit na 4 wires, matibay po yan. Subok na yan. Nasisira lang yan, may ibang parts na naging dahilan kaya siya nasira. Dito hindi siya nasira, okay na okay pa siya. Okay, yun na. At yan, test natin yung ating diode na full shorted. Yan, tingin na sa tester. Naka-diode test po tayo dyan, diode test. Okay, talagang may problema na yung diode na to. Reverse. Yun. Talaga may problema na. Kung halimbawa pong kayo nag-repair tapos hindi diode ang naging problema, may iba pong parts doon na bumigay. Basta tandaan nyo lang, ihahang nyo muna, tatanggalin nyo muna
ang socket na galing mainboard para matrouble nyo po ng maayos sa power supply. Ayun, eto na yung ating pamalit. Yan. Same value po yan na diode, Schottky. Okay, yun ang ating full shorted. Yan tetest ko din dyan ng ating pamalit. Yan. Dapat dito ang tamang normal na na diode na walang defect. Yan o. 0.4 dapat sa reverse okay lang siya, wala. 0.4 yan. Ito yung ating defect Yan, fully shorted po ang pagkaganyan. Talagang no power ang unit nyo pag ganyan ang defect ng parts. Okay, ito ay install na natin ang ating pamalit. Okay, atin ang inang para matest na natin ang ating power supply. Okay. Yan, dito sinisigurado ko lang na maganda ang kapit ng ating parts. Kasi kailangan lutong-luto po yung lead natin, yung tingga, para sa kahabaan ng paggamit in the long run ba, yun, maganda ang kanyang kapit, hindi siya kakawang. Yun. Kasi pag hilaw ang ating lagay, diyan siya nagkakaproblema, kumakawag siya pag mainit na. Kaya kailangan lutong-luto yung lead. Okay, naikabit na. Na-set up na natin ang ating pinalit na good diode. Double check. Yung 0.2, okay na po yan, halos 0.3 na yan. Reverse, okay. Okay. Yun. Normal na po ang ating diode. Ngayon, malalaman natin pag kinabit na natin sa unit kung magpa-power on na. Sana po mag-power on na para magamit na ulit itong TV ng may-ari. Ganyan po ang pag-troubleshoot, pag step by step ng sira ng parts. Nakita nyo naman kung paano ginawa na pa step by step. Kung kailangan mo nang ihang yung socket para malaman kung saan i-check. Yun Yan po yung guide nyo, reference nyo. Kung kayo yung mag-DIY, mag-iingat lang kayo at baka kayo makakuryente. Unang-una, mag-ingat. At kung hindi nyo naman kaya, tawag na lang kayo ng technician. Siyempre, ang kailangan ay pag-iingat. Pero kung kaya po, ito, sundan nyo ang aking video. Okay, sineset up na natin dyan para malaman na natin, matest kung tagumpay ang ating ginawa.
Yun, kabit natin sa socket. Mabuti na lang at walang naging problema sa mainboard. Dito siya hindi na nakatawid ang problema papuntang mainboard. Buti dito lang siya sa power supply. Okay, yun na. Ready for testing na po ito ang ating unit. Okay na, nakabit na lahat. Fix na yung mga tornilyo. Ito po, magte-test na tayo guys kung gagana ito mga boss. Ito malalaman natin. At sana gumana na nga siya. Okay. Ito malalaman na natin kung okay lang ating ginawa. Okay, saksak ko na. Yun. At meron na po siyang backlight. Ibig sabihin, okay yung ating ginawang pagtutrouble. Paghahanap ng defect na parts. Yun, nag-display na po siya ulit at nag-power on na ang ating unit. Na-restore na ulit natin ang TV. Okay. Yun ang problema niya, diode. Full shorted ang kanyang diode. Salamat po sa magsasubscribe sa aking munting channel. Mga sir, ma'am, thank you po ng marami.